I'm Corporal Michael De Ocampo Binauan, 843717. Member ako ng Force SRC, Force SRB, FSRR, SOCOM PA. Nag-jump up kami dun sa from Negros to Zamboanga. Hinal kami ng C-130 papunta dun sa Zamboanga. Dumating kami doon mga September 11. So nagtambay kami doon sa may gym ng Westmencom habang gawin pa rin yung gulo sa loob sa area ng Santa Catalina at Santa Barbara. Dun sa may gym na yun, so naka 2 nights pa kami dun sa loob habang nag-aantay pa kami ng instruction galing dun sa mga higher command namin na kung paano yung plano pag insert namin dun sa loob sa part ng Santa Catalina at saka ng Santa Barbara. So nag-jump off kami papunta sa area. I remember nung September 14. Jump off kami ng mga bandang after lunch. So pagdating namin dun sa area, dun sa may malapit dun sa may hospital, so dineploy kami dun sa designated area namin dun sa may malapit na sa part ng Santa Catalina. Yun yung sa may hospital banda. So yun yung D-Day namin na nakatambay kami dun sa may along the highway. So standby kami dun habang hindi namin alam kung saan nanggagaling yung mga putok dun kasi marami man tropa dun sa area na yun. So doon man-deploy kami dun yung First SRC, Second SRC, tsaka yung Third SRC dun. So habang nag-aantay kami ng instruction sa amin, doon kami naka-deploy dun sa highway na yun. Baga naka-skirmish kami dun sa kahabaan ng highway na yun papunta dun sa may college ng Zamboanga College papuntang road ng hospital. Doon kami naka-skirmish kami lahat dun, yung tatlong kumpanya. So until na nag-aantay kami ng instruction, so doon lang kami. Hindi ka pwedeng kung saan ka pumunta doon kasi maraming sniper yung kalaban doon. Hindi ka rin pwedeng basta ka na lang kung saan ka nga pupunta kasi kailangan may mga instruction na dapat mong sundin doon para hindi ka masugatan doon sa part ng hospital na yun. Kasi yung mga kalaban is malapit lang mismo doon sa may hospital. So yung overnight na ng September 14, so pinalipas yun na doon lang kami naka-intact sa along the highway. September 15, so bago na naman yung yung position namin. Napunta kami dun sa may part ng Santa Barbara sa bandang north yata ng hospital.
So, pasok kami dun sa sa may hospital. Exit kami dun sa kabilang gate na yung highway nun sa kabilang side papuntang east. So yun yung direction namin papunta doon, doon yung area na talagang mas maraming kalaban kumbaga sa sinasabi ng mga karamihan. So nag-proceed kami doon sa may 300 meters yung, I remember 300 meters from KJK building. So meron na, pagdating namin doon, meron na mga andun na yung mga mechanized, nandun na yung tanke nila, kumbaga doon na yung focus nila doon sa may KJK. I think ang direction ng KJK na yun, yun siya mga sa south. Then so nandun maraming tao dun eh, yung mga media, I remember nandun din yung Red Cross. Then yung mga tropa ng PNP SAP, nandun din sila. Then pagdating namin doon, yung naunang section sa amin, so naka perimeter doon sa may gilid ng mechanized, yung simba nila, nandun sila sa may side ng mechanized at sa may likuran ng mechanized, habang mula dun sa from mechanized mga 250 meters going to KJK, yun yung attention ng mechanized at ng mga naunang section namin, na siguro isang section yun na doon sa may gilid ng mechanized ngayon, tsaka yung bali may corner siya dun eh, may mga dalawang tindahan sa left side at saka right side nung dalawang simba. Tapos yung mga tropa doon lang sa gilid sa right side ng corner at saka left side ng corner at saka yung likod ng simba. Doon yung isang section ng pagdating namin. So pagdating namin, nagbigay agad ng instruction sa akin yung commanding officer ko, na sabi niya sa akin is, Mike, sabi niya, proceed ka sa building dun sa likuran natin. So dun sa building na yun, so hindi ako nag-hesitate dun sa instruction sa akin ng commanding officer ko. At least medyo parang maganda pa yung pakiramdam, kasi yung instruction sa akin si is punta ako dun sa naghanap ako ng occupayan ko dun sa may siguro mga second floor na din yung building. Bakit ikaw napili? So bali sir, napili ako ng commanding officer ko kasi ako lang yung sniper ng natitira sa kumpanya namin. So, meron akong sniper rifle doon na lagi ko nga kinukwento sa kanila na talagang zero siya. Kasi talagang may tiwala ako dun sa baril ko na yun. So kaya siguro yung napili ako na i-deploy ako dun sa building na yun na second floor.
na pinahanap ako ng pwesto ng commander officer ko. So hindi ako nag-hesitate na ikaw sir, okay, kahit wala akong kabady doon, so, punta ako na sir. Mag-isa ka lang? Hindi na ako nagtanong ng may kasama ako pero initiative nung commanding officer ko na pinabadihan na ako niya ng isang team. Gaano ka-importante yung mission mo na yun? Para sa akin, napaka-importante ng mission ko yun. Unang-una, may magamit ako na sa akin yung sniper rifle. Meron ba akong binocular na pwede kong magamit sa rooftop ng building na pinuntahan ko na yun, na overlooking yung mga kabahayan dun sa heading ko. Kung from my position 300 meters going to KJK building, so nakikita ko na doon kung nagbabinocular ako, nakikita ko yung mga hostage nila at saka yung mga grupo ng MNLF na andun sa heading ko na may dala silang isang kahoy na may sako silang parang flag nila, siguro mga 3 to 4 person na may hawak na flag, yung iba tela na iwinawagayway nila na pinapamukha siguro sa amin ng mga MNLF na yun yung mga tao na yun yung hostage. Pero nung ina-analyze ko nung nagbabayno ako sa may rooftop na yun, is parang yung hostage na yun is hindi mo masasabihing ordinary na civilian, kasi nakikita ko dun sa bayno na kwan, nawagayway nila is hindi mo makikita na natatakot sila, unlike dun sa mga civilian na yung normal na civilian na takot sila sa mga movement nila. So ikaw lang nakakakita nun, hindi nakakita ng CEO mo lahat-lahat. Kasi nasa taas ka, gano'n ba yun? May nakikita man siguro yung tropa na sa mga gilid dun sa Simba. Pero hindi ganun kaklaro kasi from my position mga 300 meters, almost 300 meters. So ikaw ang pinakaklaro yung position noon? That time, ako yung pinakaklaro doon na tumitingin talaga doon sa heading namin, doon sa attention ng buong tropa na doon sa may, siguro layo naman doon sa hospital, mga doon sa pinosisyonan ng Simba, mga almost 100 meters lang. So yung Simba na yun, from my position going to KJK building, siguro yung Simba mga 50 meters lang sa akin yung layo, pero dun siya sa heading ko, sa line of sight ko is madadaanan mo talaga yung Simba na yun, tsaka yung mga tropa na sa left corner tsaka right corner. Nung makita mo, so anong decision mo na makita mo na gano'n nga yung mga hostage pag gano'n? Anong kwan mo? Ni-report mo ba? O anong naging kwan mo, utak mo? So, nag-isip agad ako na itawag ko yung sa commanding officer ko kay Viper, yung call sign namin. So, sir, itinawag ko dun sa kanya na may mga hostage na may flag sila na iwinawagayway, pero I doubt ako kung talagang hostage sila, kasi kung ordinary na civilian sila, makikita mong sa itsura pa lang nung tao is makikita mo nang natatakot sila, makakaramdam ng takot na hindi nila alam kung anong gagawin nila. Pero dun sa nakikita ko dun sa location ko, I use my binocular, na sabi ko
hindi ka ako kwento, hindi to yung ordinary na civilian. Ayun yung instruction ko din na pinas the word doon kay Viper para masabi niya kay battalion commander namin. So nung nakita ko talaga mga after 5 minutes na observation ko dun sa itaas, nakita ko yung mga tropa ng MNLF sa left side at right side, at saka dun sa right side na bali pa-carve na siya pa-carve dun sa KJK. Ando dun yung tropa ng MNLF na nakita ko pa nga may 90RR tapos may hindi ko alam, parang kung improvised ba na Barrett yun, may disc-scope talaga, naka-sling siya dun sa kuha ng tropa ng MNLF. So tinawag ko agad dun kay Viper, dun sa commanding officer ko, na sabi ko, sir, may baril yung one. So hindi na Kasama nila yung hostage. andun yung hostage sa front line, sa mismong kung dun sa line of sight namin nung Simba, tsaka yun nga, sa position ko is ando dun sila from my location is mga 300 meters. Ando dun yung hostage, ando dun sila nagwawagayway. Pero ang kinukuhan ko dun is ando dun sa left side at right side yung may mga arm nila. Tapos nakita ko nga yung 90RR dun na kwan, instead na kasi parang nakita ko dun sa kwan is mag-a-attempt na sila na ikukuha yung 90 nila, kumbaga. So ang ginawa ko lang, instead na maunahan kami na makuha yung attention ng nagso-surrender na ang palabas nila ay hostage, na nakikita ko namang pumuporma yung MNLF sa left side at right side na mayroong 90. So ang ginawa ko na lang is inunahan ko inimigan ko na siya ng kwan, yung baga nag-deliver na ako ng isang putok dun sa naka-arm na nasa unahan ng 90, tsaka yung may improvised na I don't know kung 50 caliber siya na may scope siya. So nag-deliver ako ng isang putok dun sa naka-sling na kwan. So pagputok ko, na tumba yung may sling na yun, pero nagtakbuhan na yung mga nagwawagayway ng flag, sabay binagbagan nung Simba na pumutok na rin sila doon. Na kaya pag putok ng Simba na yun, nag-detract na yung mga yung arm ng MN. So hindi nakaporma yung sa line of sight na nakikita ko na may 90. Hindi na, nawala na sila dun sa left side at sa right side yung mga MNLF na arm. Ayun ang observation ko ulit after nung makarelease ako ng 1 bullet sa tropa ng MNLF. So ang tinamaan mo yung 90 o yung sniper? Yung may naka-sling na may with scope yung rifle niya. Yun yung nakita ko. Pero nung under observation ulit, nung mga after kwan, si bumira na naman din sila. Yung, I don't know ano yung ipinuputok nila na kung maririnig mo siya sa areas, talagang masakit sa tainga. Maliit lang siya na kwan, na sound from sa rifle nila is, pero masakit sa tainga. Kung mga naririnig mo sa tropa is parang nakakatakot din pakinggan yung putok nila. So after mga 3 minutes, so I try ulit na, kasi yung rooftop kasi na yun talagang open kumbaga may siguro mga hanggang leg ko lang yung taas ng pader
na pwede mo siyang maging cover. Yun lang yung tanging depensa na hindi sa pakiramdam ko hindi ako masasaktan doon. Huwag lang akong makita ng sniper nila. So I try na gamitin ko lang yung binocular ko para makita ko kung anong na naman yung observation doon sa heading namin. So pagtingin ko doon, nawala na yung una, nakita ko doon sa nawala na yung baril doon sa gilid nung tinamaan ko doon na MN. So tahimik na ulit ng observation ko. After 2 minutes ulit, so isip muna ulit ako kung anong maganda namang gawin. So nakita ko na naman sila doon after 2 minutes nakita ko na naman hindi pa rin sila kung sa atin, hindi nawawala ng pag-asa na nagwawagay-wayo na naman sila ng yung plug nila na ginawa nilang sako, damit niyan. So andun, nagwagay-way na naman sila ng sumisigaw sila, pero I don't know kung ano yung shout nila na hindi mo maintindihan. Halo na yung mga sigaw nila. Gayway na ano na naman, parang ganun din. Ganun na naman uli yung ginawa nila. Balik na naman sila doon sa kuwan. Balik na naman sila doon. Nakita ko na naman doon na naman sa left side at saka right side nung doon na naman nakapwesto sila. Tapos bali yung pinaka-edge nung line of sight quiz, ano siya bali kakarb na siya dun sa right side, kakarb na siya dun. So yung left side niya is may skinita siya dun na pagpasok. Ando dun yung ibang grupo sa skinita si bali yung cover na si bahay na malaki na yung pader niya, kaya siguro malakas yung loob nila na dun lang sila nakapwesto. That time hindi mo naman makikita talaga na sa itsura nila na talagang decidido silang sumurrender dun sa tropa. Kasi ang ginagamit nila is babae. Siguro yung babae talaga, baka maniwala pa ako na hostage sila, pero yung mga lalaki na makikita mo yung mga itsura nila na alam mo nagaganyan, pero nakikita mo sana nagsasalita dun sa right side o kaya left side. Meron silang nagsasalita na may armado. Oo, nagsasalita dun sila sa hindi mo makita yung ibang armado dun sa right side. Saka dun sa left side, makita mo man sila yung patawid-tawid lang dun sa eskinita na yun. So, parang kaibigan nila yung armado. Parang kaibigan nila yung armado, kaya hindi ko I doubt para sa akin na talagang mga hostage sila. Kasi bakit kailangan pang parang normal yung itsura mo, unlike dun sa mga normal na civilian na makikita mo sa itsura pa lang is natatakot na. So dun sa pwesto na yun, so tawag na naman ako dun kay Viper kung gandang instruction. So instruction nung commanding officer ko na obserbahan lang muna. So doon na naman merong idinagdag na rin. So doon na yung scout sniper, yung buluman, pinapunta doon sa area ko doon. So nagkameron ako ng kabady na dalawa, naging 3 na kami. Except dalawang scout sniper tsaka ikaw. Yeah. Yes, nung idinagdag na sa amin doon sa pwesto ko. So yung 2 buluman na scout snipers i-deploy doon sa location ko. But doon lang sila sa first floor, doon sa second floor siya. Sa second floor siya pumesto yung one. So nakatulong sila doon sa pag-visual nung one, nung
yung tropa ng MNLF at saka yung hostage. Tapos minsan di mo na mamaya yun namang Simba yung bubuga. Kumbaga nagbagbag na naman yung Simba doon na walang walang relay na walang instruction sa amin na sila magre-release ng one. So putok sila doon, putok sa heading namin. So takbuhan na naman yung one, takbuhan na naman yung mga hostage doon, tsaka yung nasa left side at right side, takbuhan na sila. So habang nag-observe kami doon sa heading namin, meron palang grupo ng tropa namin doon sa left side namin, pero mga almost 100 meters na may binabagbagan din sila dun sa heading nila. Kaya nakikita rin namin doon na doon sila nakadeploy sila doon sa mga sinunog na bahay na nung MNLF. Yung area na kasi puro sunog na yun eh. Doon sila, nakikita ko doon sa location ko. Habang naririnig ko rin doon sa radyo na may sniper yung kalaban doon sa may second floor at third floor ng KJK, at saka doon sa heading ng 3rd SRC. Doon sa sector of fire ng 3rd SRC. May sniper din doon, tsaka yung mga grupo ng MNLF. Kaya yung focus is na doon lang, hindi nila mabigyan ng attention yung sa right side nila, doon sa focus naman ng tropa ng mechanized at saka ng with first SRC. So habang nagkukuhan kami doon, I remember nung doon kami sa itaas na yun, nag-release pala yung kalaban ng mortar. So kitang-kita ko doon sa itaas talaga na doon bumagsak sa pwesto ng malapit lang doon sa pwesto ng isang team na bumadi sa akin. So itinawag ko doon sa team yun under ni Sergeant Kit, nagre-release na sila ng mortar. So take over na naman kami dun sa yung semento na siguro yung hanggang leg ko na pwede mo siyang kuberan. So maya mga after 5 minutes may dumagdag na naman na isang sniper ng 7 SRC para makatulong ko na naman. So saktong-sakto naman yung ibinigay sa akin na magiging kabady ko is kabats ko, yung sa 7 SRC. Kaya so medyo nagkameron tayo ng konting pakiramdam na kaligayahan, kumbaga. Dahil nung panahon na yun, medyo pinakabahan ka na rin na kayo lang. So, that time, makakaramdam nga ng kaba, pero hindi yung totally na talagang sabi mo is yung talagang iiwanan mo yung position mo dahil kinabahan ka na. So, hindi ako nag-alis dun sa posisyon ko dun sa rooftop kahit nag-iisa lang ako doon. Hanggang sa dumating nga yung ibabali sa akin na isang sniper. Sakto naman na yung kabats ko na taga 7 SRC. So, kameron kami ng coordination. Tapos, siyempre, gusto na naman yung focus namin para makatulong kami dun sa nasa baba. So, yun na. Binabagbaga na nga ng Simba ng mga D+1 na namin yun nung nag-proceed nga kami doon. So doon na yung 7 SRC, nakabody ko na sniper.
plus yung dalawang buluman, scout sniper. So meron na kami ng coordination, kaming apat. So doon nakikita na namin yung mga location ng sniper ng MNLF at saka yung mga high power nung kalaban. Nung apat kayo na? Nung apat na kami. So meron na kami mga designated na area kung saan yung dapat naming bigyan ng attention, yung focus namin. Gaano ka-importante ang nagawa niyo yun para sa tropa? Lalo na sa first SRB na nandun kayo sa taas na apat. Napakalaki ng tulong sa amin yun, yung pagkakapwesto namin doon. Laking tulong doon sa first SRB at saka doon sa mechanized. Kasi doon sa location namin is parang nakokontrol namin o nakakapagbigay kami ng instruction kung saan yung pwesto nung kalaban at saka kung saan yung pwede kami maka-advantage at saka yung disadvantage nung kalaban. So time na yon, so nakakapagbigay namin ng mga magandang instruction dun sa tropa, dun sa lahat ng tropa na nandoon sa area na yon, dahil nakikita namin yung ano yung ginagawa ng kalaban at yung pinupwestuhan nila. So parang kayo na yung naging controller ng movement ng kuan dahil kayo lang pinakamataas. Yes, nung time na yun, doon nga kami sa rooftop. So parang nangyayari is kami yung dinadaanan ng kung paano sila makakuha o makagalaw yung tropa dun sa baba. So parang naging controller din kami dun sa itaas. May hawak kong radyo dun sa kung baga nire-relay ko. Kung ano nakikita ko dun sa harapan ko is nire-relay ko dun sa kay Viper at saka kay Bravo 6. Kay battalion commander namin. So ang laking tulong dun sa tropa. Na kahit pa paano is may iwasan natin na may makaswalty dun sa tropa o dun sa mga civilian na nakaya dun sa kwan, sa malapit dun sa tropa. Kasi that time I remember na ando dun yung Red Cross tsaka yung media, halos ando dun, hindi ka sa nakikita ko lang parang instead ng attention mo lang sa kuan nahati pa baga dahil nandoon nga yung civilian na yung Red Cross at saka yung media. Kayo naapektuhan ba kayo o sila sa baba? Para sa amin hindi kami naapektuhan doon, pero yung tropa doon sa baba na dapat is makaporma doon sa line of sight nung namin papunta doon sa kalaban, kumbaga para sa akin is parang hindi sila makagalaw, pero nakakatulong din naman ng konti yung media at saka yung Red Cross. May tulong din sila, nakakatulong din. Kumbaga siguro sabihin natin sa 60-40 1 nila. Dahil una-una baga andun media, yung tropa is nakikita mong sumisigla din. Siyempre hindi sila magpapakita ng hesitation baga para sa akin. So hanggang sa dumating na nga yung time na nag-release na naman sila ng mortar. So unang bagsak na naman, hindi na naman sa kung yung heading namin dito sa bandang left side. So may na casualty sa amin doon, pero hindi naman hindi naman patal. So ano naman, hanap na naman kami ng kung paano, bira na naman kami doon. Yung
putukan na naman namin sila doon. Kasi yung M14 is para sa akin talaga yung mga pader is kaya niyang butasin. Nabubutas niya. Basta isang direction lang siya, mabutas niya yung mga pader na kan. So nakakatulong yung hindi mo na makita yung kalaban dahil nagko-cover na sila. At least yung kahit mabutas man lang kung yun yung attention na putukan mo nabubutas. So meron ng distraction doon sa kalaban. So mga after 30 minutes, I think 30 minutes yun. Nag-release na naman sila ng mortar hanggang sa bumagsak doon sa vicinity ng Juan. Yung tropa ng Forces Army tsaka doon sa Red Cross at saka sa media. Hanggang sa ayun nga, na meron ng casualty doon sa Red Cross. So doon lang yung time na nag-detract na yung mga kwan. Nag-alis na dun sa location na yun yung media at saka Red Cross. So nagkamero na ng kwan. Kumbaga yung tropa na naiwan dun is nagkamero na ng kwan. Nakapwesto na sila. Hindi na yung magulo doon na meron kang ibang instead na yung focus mo doon lang sa laban, minumonitor mo sila doon is nahati dito sa ibang grupo na nasa sa loob dun sa area. So ayun, hanggang sa dumating na yung sa D+1 na yun, hanggang sa umabot na ng gabi uli. So pagdating ng gabi, iniiwan namin yung building yung pagdating ng gabi. So lalapit kami dun sa dun sa grupo, dun sa Forces RC kasi magkakadikit lang kami doon. So didikit na kami doon pag magdilim na. Kasi ando doon sila. Yan. Gabing yun, I remember pag matutulog namin, hindi ka makatulog ng dire-diretso doon kasi yung kalaban nagtatangka talagang mag-escape. So ang hindi na lang alam naka-perimeter pa rin yung tropa doon, kaya babagbagan na naman sila doon ng Simba. So I remember may dalawang body count doon nakalapit sila doon sa siguro mga almost 50 meters yung nilapit ng kalaban. So yan sila, matay sila doon. Tapos kinabukasan na naman sa paggising pa lang, so, pala naman ako kay commanding officer ko na, sir, balik ulit ako dun sa pwesto habang lumiliwanag. So pumayag na naman si CEO ko doon. Kasi bakit mo ginawa yun? Bakit ka nag-volunteer na bumalik sa pwesto? Binovolunteer ko yung sarili ko dun, sir. Hindi, as alam ko na malaking tulong ako na pakiramdam ko is isa sa ako sa na malaking tulong para maka-penetrate kami dun yung tropa at maobserbahan namin yung KGK building na yun. So paalam na naman ako dun kay CEO ano yun para makapag-observe na naman ako dun sa location ng kalaban. So pinabadihan na naman ako doon nung isang team na naman. Doon sila kasi isang compound yun yung building na yun Pero safety kami doon sa doon sa area na yun. Except na lang kung talagang nabagsakan ka ng mortar doon. So nung that time, wala pa yung scout sniper doon tsaka yung kabady ko sa 7 SRC. So ang bumadi doon sa akin doon sa itaas yung radyoman. Yung radyoman nung team ko. So bumadi siya sa akin doon. Sabi ko sa kanya is ang gamit ko yung sniper rifle. Sabi ko ikaw mag-instruction ko sa kanya. Sabi ko mag-bayno-bayno ka rin para ako may makita ka rin. Para makita mo rin kung yung ng kalaban talaga. Di na-encourage siya na mag-bayno-bayno para makakita rin siya ng kalaban doon. So,
pag bayan ba yan, nakita rin siya ng mga yung nakasandal lang doon sa mga gilid-gilid, nakita niya. So siguro kahit naman sino naman nag-hesitate ulit siya na silip ulit. Over muna siya, over. Tunuro niya sa akin. Di observe kami sa harapan. Pag-observe namin doon na naman sila. Mayroon na namang mga grupo doon na patawid-tawid doon sa left side at saka right side. Mga tumatawid lang sila doon sa eskinita na yun. Nakikita ko sa lab, parang hindi natatakot sila eh. So pag ano naman, communication, instruction na naman doon sa CEO ko, ano, sabi niya, observe lang muna kayo dyan. Pero ang pag-observe namin doon, kaya lang siguro pag nakakakita ng kalaban yung Simba doon sa KGK building, binubugahan na niya. Oo. Binubugahan na nung ng Simba. Tapos pagbubuga naman sila, sinasabayan naman sila nung MNLF, putok din sila. Doon. So observe lang din kami doon, pero hindi ka pwedeng magtagal o mag-i-stay ka na matagal ng pag-observe kasi meron din nang i-snipe talaga. So mahirap na. Meron ba, na-snipe ba kayo? Hindi naman. Hindi kayo napansin talaga. So napansin na kami doon that time, pero ang focus ng sniper is wala doon sa amin. Kumbaga yung mortar yung binabanat sa amin eh. Yung that time na yun, I remember na binagsakan kami ng 2 mortar doon. Yung una, yung sa'yo, sa position mo? Sa position namin, pero lumampas siya, tumama siya dito sa yung wire ng antena doon sa rooftop niya, may antena doon. Tumama yung mortar doon sa wire, pero baga nasagi lang siya, hindi siya lampas siya doon sa compound. Sabog siya doon sa likod. So, di ko natakot na yung natakot na yung baga kinabahan yung body ko. Sabi niya, Jet, mortar yun. Sabi ko, oo, delikado ka ako. Napatter na tayo dito. So take a rest kami, take over kami dun sa masandal kami dun sa yung cover namin na simento yun. So cover namin, isip muna kung anong maganda. Tawag ko dun sa tawag ko kay commanding officer, sabi ko, nag-ready sila ng mortar dito dumaan sa amin. Cover kayo dyan, hanap muna kayo ng cover kami dun. Iniwan ko muna yung matid ko muna yung radyo mo ako dun sa hindi ko rin alam kung ano yung nararamdaman niya dun sa hindi ko masabi kung ano nararamdaman ng kabady ko kasi hindi naman totally kabady ko na spatter yun. Kumbaga hinirang ko lang para maging radyoman ko. So natid ko sa baba. So kain muna ako dun sa baba kasi noong time na hindi pa ako kumain ng morning, yung breakfast namin. So kain muna ako doon sa baba para makapag-isip muna na kung ano uling dapat gawin. So hanggang sa dumating na naman yung buluman at saka yung kabady ko sa taas na 7SRC sniper. So doon na kami. Akyat ulit kami doon sa rooftop. Hanggang sa ayun. Yung attention naman namin is doon na naman muna sa sa left side nung KGK building doon sa tropa ng 3rd SRC na naririnig namin sa radyo na parang nahirapan sila dahil sa buwabagbag sa kanila na sniper at yung tropa ng MN. So doon yung focus namin, hanap namin kung saan nakapwesto yung sniper nila hanggang sa makita namin yung position nila. Ando doon sa may likod ng turi ng yung moske, yung bilog doon na may parang buwan. Ando doon nakapwesto yung sniper nila. So na-distract namin yung attention ng sniper, bigla siyang nawala doon nung
nakita siguro nung naramdaman niya na binagbagan namin siya doon. So, na-distract. So, okay, ganda yung one. Nawala yung pumipitik na paisa-isa. Pero yung third exercise, diretso pa rin ng bagbag dun sa front line nila na isang malaking bahay doon na doon na naman doon nakatambay yung one. Doon nakapwesto yung resistance ng kalaban. So, under observation na naman kami dun sa attention namin. Hanggang sa nakikita namin yung kalaban, patawid-tawid lang sa mga eskinita. So, hindi mabira agad. Hanggang sa dumating yung, I remember, mga alas 3 na yun, nung D plus 2. Na bandang alas 3 na pumutok na naman yung mortar, doon na naman bumagsak sa hagdan na dinadaan namin paakyat doon sa rooftop. So, sabi nung first sergeant nung scout sniper, sabi niya Mike, kung tayo, sabi niya, iwan muna natin to at pattern na tayo, dito na binabagsak yung mortar. So, desisyon kami na lisanin yung building kasi mortar na nga yung binabagsak doon. So, sabi ko, sige Jet, di pa tayo ng one. So, pagbaba namin doon sa first floor, naisip kami kung saan kami pupwesto. Suggestion ng buluman, nung first sergeant nung scout sniper, na balik muna tayo dun sa kanya-kanyang location natin. And at hingi tayo ng instruction. So sabi ko, sige para mas maganda, makahanap ulit tayo ng mas magandang location ulit natin na para makapag-observe ulit tayo at maka-penetrate tayo dun sa kalaban, so ma-counter natin yung mga sniper nila. So nag-decide kami na bumalik kami dun sa kanya-kanyang pwesto namin kung saan naroroon yung kumpanya ko at saka yung TCP nung scout sniper. So nag-iwalay kami doon hanggang sa dumating na naman yung gabi nung D plus 2 na yan. So isip na naman kami doon. Kahit gabi may talagang ito kung bakit nagagawa ng kalaban na kahit gabi na magpapaputok pa rin sila. Kumbaga siguro depensa na para hindi makalapit yung tropa namin na gigapang doon. Siguro kaya ginagawa lang kahit gabi pumuputok sila every time to time yata yan. Puputok yung kalabat. Siguro isa sa mga tactical nila yun para hindi malapitan ng tropa. So lumipas yung overnight ng T plus 2 na yun. So kinabukasan na naman, paalam na naman ulit ako nung kay CEO na balikan ko na naman yung pwesto na yun. Kahit alam ko na pattern kami ng binabagsak kami ng mortar na yun. Kasi wala namang ibang pwesto talaga na maganda kundi yun lang. Anong building, anong pangalan mo? Anong building siya, wala kami makita na pangalan ng building na yun eh. Basta yung building na yun is nakita is parang tambakan ng mga bakal, parang hardware ang style niya pero luma na siya. Kumbaga hindi ko alam kung gumagana pa yun pero ano doon, maraming mga bakal, simento, so yung loob ng building kasi parang hindi na ino-operatean yung loob ng building kasi napaka siya,
madumi na. Marami na mga agiw. Hindi na nakukuan, hindi na nagagalaw. So, nag-decide na naman ako na balikan yun kasi yun lang yung tanging alam ko na makakaposisyon ulit at makakahanap ng na makikita ko yung doon sa heading namin, yung KGK building yun. Kaya nalalakas. Kung wala ka doon, parang blind yung tropa, yung command nyo, gano'n ba yun? Yes, yung parang blind yung tropa. Although na nakikita nung nandun sa may Simba, pero hindi na masyadong clear kasi almost 250 meters na yung distance nung kwan. Tapos nasa mga iskinita pa sila. So nag-decide na naman nga ako na bumalik dun sa building yun. Pinabadihan na naman ako dun ng isang team. Bumabadi sa akin ng isang team. Kasi wala akong ibang isip saan ako pupesto dun. Pangatlong araw mo na yun? Pang 3 days ko na yun doon. Pero hindi ko natapos yung siguro mga naka 3 hours lang ako doon. So pinatawag na ako ni commanding officer kasi may mission kami. Meron kaming panibagong mission. So sabi ko, sa loob-loob ko, sabi ko, ganda naman itong position ko. Kahit alam ko na napaka-risky. Pero dahil may instruction nga na panibagong mission, so baba kami doon. Kahit hindi namin na kuha yung PGK building yun. So iniwan namin yun. Iniwan namin kasi hindi talaga kaya. Kahit yung Simba talaga hindi kayang pasukin. Hindi sila makapasok talaga kahit anong gawin. Nakita ko pa nga yung salamin ng Simba doon eh. Muntik na nabutas, hindi ko lang kung anong ibinanat doon. Yung 50 body na sniper ng kalaban. So baba kami doon, lapit ako doon sa commanding officer ko. Yung na pagdating ko doon is 2 minutes lang na nag-stay ako doon. Nag-move na kami doon. So tingin ba't ikaw na naman ang pinili? Bali kasama talaga ako dun sa section ni commanding officer ko. Kumbaga nahihiwalay lang ako pag may mga gusto silang ipa target sa akin na talagang advantage ako doon. So nahihiwalay ako sa kanila. Nung time na yon, nag-proceed kami doon sa loob ng hospital kung saan doon yung tropa ng LRB. Pagdating namin doon ay sila, nagbi-briefing na kumbaga marami din, hindi lang LRB na grupo yun, parang may ewan ko anong unit yun doon. Doon din pala yung 32nd IB yata yung doon. So doon briefing, pero hindi ako makalapit doon sa briefing talaga sa dami ng tao. Kumbaga blind na kami doon sa mga doon sa briefing doon sa LRB. Nag-briefing kami doon. Kumbaga kung ano na lang yung ipapasa na instruction na lang yung malalaman namin. Time na yun, habang nagbi-briefing doon, ang hindi ko alam ay kung bakit doon kami sa gilid ng pader. Yung hospital, doon kami sa pinakagilid, kumbaga yung pader na yun. Doon yung LRB, yung dalawang section namin, yung section ni commanding officer at saka ni Sir Bauding. So doon kami sa habang nagbi-briefing kami doon, alala ko na may bumagsak na naman na mortar malapit doon
siguro almost 40 meters lang, pero hindi lang kami kasi may nakaharapan na malaking building doon sa pagitan. Sa likod lang nun bumagsak yung mortar. So, siyempre mararamdaman mo talaga, yayanig siya. Yung tropa talagang magugulat din. So, yan, cover lang, cover. Hanggang sa natapos yung briefing before natapos yung briefing, nasundan na naman ng isang mortar na naman yun. Sa D plus 2 na yun, D plus 2. Tama, D plus 2. Nung time na yun, nung nakadalang release ng mortar yung kalaban, yung pangalawa is talagang mas malapit dun sa unang binagsakan. So pinagtataka namin is bakit parang alam nila na may maraming tao doon na nagbi-briefing o ganyan. Hindi ko alam kung bakit yung focus ng minomortar nila is dun sa amin, dun sa pinagbi-briefingan. So nung matapos na siya, nag-decide na sige, papasukin na yung gagawa ng butas dun sa pader. Kasi yun lang yung tanging paraan para makaproceed kami dun sa KGK building na sinasabi. So doon na naman kami, sunod-sunod kami doon hanggang sa doon na, sunod-sunod na yung sumasabog hanggang sa binubutas nga yung hanggang sa nabutas na yung is siguro alam din ng kalaban na binubutas na yung so kumbaga parang doon pa lang sa pagbutas na yun, siguro nag-abang ng kalaban o inaabangan na talaga kung papasok ko doon sa butas na yun is talagang magagasgas lang ka sa kanila. So hindi makaya, hindi kayang pasukin kasi may nawundid na doon sa naalala ko yun nung plus 2 na yun, naalala ko yun na inabort yung pagpasok dun talagang na wounded na yung LRB. So balik kami isip ng plano, balik na naman kami dun sa area namin na pinanggalingan na kung saan kami is nakadalawang gabi kami natulog doon sa line of sight ng papuntang KGK building. So doon balik na naman kami doon. Then parang nagpalipas uli kami ng isang gabi doon habang yung araw na yun is marami na rin sumurrender doon. Pero anong nararamdaman nyo nung talagang hindi nyo talaga mabutas sa bigat ng resistance? Pakiramdam namin nung time na yun, yung tropa namin, siyempre siguro hindi na kumbaga mahirap kasi yung hindi mo masabi yung pakiramdam kasi kung hindi mo alam yung nangyayari sa harap, hindi mo may paliwanag ano ba, lalo na hindi mo nakikita yung sa harapan mo. Doon ka lang sa likod kasi meron nga tayong sinusundan kung sino yung leading. So hindi mo alam kung anong nararamdaman mo doon. So okay pa yun yung mga time na yun. Kumbaga hindi pa masyadong kanyon yung pakiramdam mo hindi ka pa binabalutan hindi ka nababalutan pa ng takot noon. Hindi, kumbaga doon ka pa sa nag-iisip ka pa kung ano lang mangyayari. So balik kami doon sa area namin ng Tugan, palipas na naman kami ng isang gabi doon. Hanggang sa before matapos yung buong gabi na yun at saka yung araw na yun, alala ko may mga inirelease pa silang hostage doon sa area namin dati. Saka nag-surrender. Andun, alala ko pa yun. Before natapos yung
yung D plus 3 na yun, before natapos yun, may nag-surrender doon. Nag-surrender doon ako, nag-surrender na dalawa siguro yun na nakita ko pa doon. Tsaka yung hostage, nag-release sila. So, na mga D plus 4 na nabukasan. So, nag-proceed na kami doon sa no. D plus 3 ng gabi na yun, nag-proceed din pala kami doon sa madaling araw ng D plus 4 na ng madaling araw. Nag-proceed kami doon sa area kung saan yung unang gabi ng D-Day na naka-deploy kami. So may skinita doon na nabutasan ng LRB na doon namin papasukin papunta doon sa may I think ko yun pamuntang Mango Drive, yung Mango Drive na yun. So yun yung D plus 4. Correct.